Ma'am, sabi niyo po naglipa na yung Facebook groups. Ano pong pangalan ng Facebook group na yan? At paano pong ugnayan niyo rin mismo sa Meta to take down itong mga groups na ito? Kasi obviously, kung wala yung mga groups na yan, walang bentahan online. Um, Nireport na po namin ito sa Meta PH. Sumulat po kami, pero wala po naging sagot. Kaya po humingi kami ng tulong sa DSWD at sa ating PNP, Anti-Cybercrime Group, pati na rin po sa DICT, CICC. Fortunately, sa ilang pagkakataon, may mga nati-take down po ng mga Facebook sites. Kaya lang po, bumabalik uli, nagkikreate uli ng panibagong Facebook sites. Tapos, nagkaroon na po ito recently ng hybrid, kung saan akala mo bentahan ng aso, pero pagka po pinasok mo, bentahan po ng bata ang pinag-uusapan. So, nagkakaroon na po sila ng mga innovations kapag sila ay nati-take down. So, from 2024 po, we've flagged 24 Facebook groups. May ilan po na na-take down, may ilan po na on active operation po ng PNP. Ilan pa pong on-active operations sa ngayon na binabantayan po ng inyong grupo? Recently po we lost count, ma'am. Kasi po at one time, 4 na lang yan out of 24. Pero Yeah. ngayon po, dumami na naman po ulit. Tapos nagkaroon na rin po ng hybrid. Oo nga, yung binabanggit niyo po kanina na kunwari aso pero bata po talaga yung ibinebenta. Ma'am, how many people are there in the Facebook groups? Medyo curious lang ako no, na interesado dito po sa pagbili ng mga bata online. Libo-libo din po ang membership. Ma'am, merong isa, 10,000 ang kaniyang mga members. Kaya po ang request namin sa Meta PH noon, i-take down na po lahat itong mga sites na ito. Although ang PNP po nakiusap lang noon na hindi lahatan kasi meron pong mga ongoing active operations, active entrapment Oo, operations. ma'am, aside from Facebook, meron pa bang ibang platforms kung saan mayroong bentahan? Kasi if Meta is medyo mabagal or not doing anything para po mapabilis yung pag-take down nito mga Facebook groups na ito, ano kaya po pwedeng gawin pa ng gobyerno para masigpitan nila? Kasi kanila yung platform, hindi pwedeng wala silang gawin. Tama po kayo. Kaya nga po natutuwa kami na tinutulungan po kami ng DICT patungkol dito sa pagti-take down po nitong lahat ng mga Facebook sites na ito. So far po sa Facebook lang po namin sila na monitor, and we're hoping po sana na eventually ma-take down na po lahat ito para wala na pong platform kung saan po pwede sila mag-usap at magkaroon po ng ganitong transaksyon, dahil bawal po ito at hindi po tayo nagbebenta ng bata because they are not commodities, they are humans that we all need to protect po. At kung hindi na po nila kayang alagaan itong mga bata na ito, hindi po kailangang ibenta, meron pong mekanismo under the Republic Act 11642 kung saan po pwede po nilang isuko ang pangangalaga sa kanilang mga anak. Idaan po natin sa legal na proseso, dahil pwede po natin silang maproseso para mapaampon sa mga pamilyang Pilipino po na nag-qualify at nag-aantay na magkaroon ng sarili nilang anak sa pamamagitan po ng legal na proseso ng pagpapaampon. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!